Naging successful yung operasyon ni Andres na hindi ito naging madali, lalo't madami siyang tama. Naghintay naman sila Max, Gab at Tomas sa labas ng OR na balisang-balisa at nakokonsensya sila dahil hindi sana nangyari kay Andres kung binalikan nila ito. Agad nilang sinalubong yung doktor nang lumabas para ipaalam na stable na ang binata sa oras na yun, pero kailangan nilang bantayan ng mabuti sa loob ng 24 hours dahil critical ang oras na yun dahil sa mga internal injuries ng binata at hindi pa nila alam kung papaano siya magre-respond sa mga procedures nila. Nagpasalamat naman si Max sa doktor dahil sa update nila at hindi nila iniwan si Andres. Dinala naman ni Greg yung hard drive sa meeting place nila ni General Mariano kung saan sinaad ng general na siguradong nagkausap na sila ni General Novilla na siya ang kukuha sa hard drive lalo't masyadong naging sensitive ang sitwasyon. Giniik ni Greg na naiintindihan niya, sabay abot sa hard drive kung saan nakasave yung master list kaya napangiti si General Mariano nang kunin niya ito at sinabihan pa niya si Greg na bilib talaga siya sa kanya dahil kahit sa mga napakahirap na sitwasyon ay kalmado pa din siya na agad niyang sinabihan na ipapadala nila agad yung perang bayad nila sa team. Hindi naman mapakali si Tomas habang nagkakape ito na sinaad pa niyang nai-stress na siya dahil hindi pa nagigising si Andres habang nagbabantay si Max sa loob ng ICU. Sinabihan pa niya si Gab na konti na lang ang taong katulad ni Andres sa mundo pero parang mamamatay pa ito na agad namang tinapik ng dalaga sabay sinabihan niyang hindi mamamatay si Andres. Nang imulat ni Andres yung mga mata niya ay agad nilapitan ni Max sabay lumabas ito para tumawag ng nurse na agad ding pumasok sila Tomas at Gab sa sandaling yan. Nang siguradong stable na ang binata ay agad tinanong ni Tomas kung may masakit sa kanya at kung may kailangan siya dahil andoon lang sila na agad niyang tinuro yung cellphone niya para tawagan si Aling Yesang na halatang sobrang nag-alala ang matanda na umangal pa ito dahil si Andres pa ang unang nangumusta sa kanila. Pinilit ni Andres na magsalita na parang okay lang siya na agad tinanong ng lola niya kung nasa nito at kung okay lang siya dahil mabigat ang dibdib niya at ramdam niyang parang napahamak ang apo niya. Nagpalusot naman si Andres na okay lang siya at uuwi din ito. Sabay humingi ng tawad dahil hindi niya agad natawagan ang lola niya at nangakong okay lang ang kalagayan niya. Tinawagan naman ni Tomas si Greg na sinabihan niyang napatawag lang siya dahil baka interesado siya na malaman ang kalagayan ni Andres na gising na ang binata at ligtas na ito na hindi naman nakaimik si Greg lalo't wala siyang nagawa para sa binata at mas pinahalagahan niya yung protocol nila. Bumawi sila Max, Gab at Tomas kay Andres habang nasa hospital ang binata at hindi nila ito pinabayaan at iniwan dahil hindi nila kakayanin kung natuluyan na si Andres lalo't isang team sila pero iniwan nila ang binata sa panahong kailangan niya ng tulong at suporta gaya ng pagpapahalaga niya sa team. Walang kaalam-alam si JB kung ano ang nangyari kay Andres na ang tanging alam niya ay niligtas ito maging si Isabel at hindi pa niya nadalaw ang binata lalo't maging siya ay may hinaharap na hamon sa buhay nang mabaril ang ama niya at siya ang binabantayan niya at inaantay na din ng mga pulis para arestuhin ang dating general pero kahit anong gawin nila ay ilalaban ni JB ang karapatan ng kanyang ama pero wala din itong magagawa dahil kailangan nilang sumunod sa batas. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.